Hanggang sa makita niya mismo ang larawan sa sertipiko ng kasal. Bigla lamang napagtanto ng asawang lalaki. Ang babaeng nasa harap niya na payat na parang isang sikat na artista, ay siya rin pala na isang buwan ang nakalipas ay tinanggihan niya sa maraming paraan. Ang asawang babae na may timbang na 200 libra. 6 na taon na ang nakalipas, tinago ng asawang babae ang kanyang pagkatao bilang anak ng mayaman, at nagpakasal sa pamilya Pei nang walang pag-aalinlangan. At nang ang pamilya Pei ay dumaan sa pagsubok, lihim siyang tumulong sa asawang lalaki upang malampasan ang mga problema. Sa araw na ito, ang asawang babae ay nakasuot ng magarang damit at dumalo sa kaarawan ng biyenang babae. Ngunit nang makita siya ng biyenang babae, pinintasan siya nito at sinabing kahit ano ang kanyang isuot ay hindi siya magiging karapat-dapat. Sa oras na iyon, dumating ang asawang lalaki na kasama ang kanyang sinta. Nakita niyang ang damit ng sinta ay kahawig ng suot niya mismo. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ring mag-usapan. At sinisi rin siya ng kanyang asawang lalaki na hindi angkop ang kanyang suot. Ang asawang babae ay biglang labis na nahiya. Ina, ikaw ang pinakamaganda sa aking paningin. Teatro ng huho. Sa pagkakataong iyon, inilabas ng manggagamit ang regalo para sa kaarawan ng biyenang babae. Sinabi pa niya nang may kasinungalingan na iyon daw ay mula sa isang kilalang internasyonal na designer. Aniya, ito raw ay espesyal na ginawa para sa biyenang babae. Ngunit tanging ang asawang babae ang nakakaalam na peke ang dala niyang regalo para lokohin ang lahat. Dahil ang designer na binanggit niya ay ang pribadong designer pala ng pamilya Su. Paano raw gagawin ito mismo para sa kanya? Agad binuksan ng asawang lalaki sa tabi ang red along inihanda ng babae para sa kanya. Hindi inaasahang parehas ang disenyo ng damit. Ngayon, pati ang regalo ay parehong-pareho rin. Kagad na inakala ng asawang lalaki na peke ang red along inihandog ng babae. Nagmadaling magpaliwanag ang babae. Ngunit walang naniniwala sa kanya ang mga tao. Pagkatapos, kagad hininga ng asawang lalaki ang babae na humingi ng tawad sa kanyang ina. Labis na nasaktan ang kalooban ng babae sa sandaling iyon. Lumapit ang batang babae upang ipagtanggol ang kanyang ina. At sinabi niya na hindi naman ayaw ng lola ang regalo. Ngunit galit ito sa babae, iyon ang totoo. Sino ang mag-aakala na ang biyenang babae ay magmumungkahi na ang manggagamit ang isasama bilang asawa upang samahan ng asawang lalaki sa seremonya ng pagbubukas. Sa mga taon na ito, para sa pamilya Pei, para sa iyo, nagbigay ako ng napakarami, pero pinayagan mo ang isang taong minsang iniwan ka, napalitan ng aking lugar sa pagdalo. Mahal kong asawa, pakinggan mo ako. Sa itsura mo ngayon, gusto mo pa rin sumali sa seremonya ng pagbubukas. Sa oras na iyon, kahit ang 3 ginoo ng pamilyang So na pinakamayaman, ay darating mismo doon. Pati mga kaibigang banyaga, hindi mo man lang maintindihan ang banyagang wika. Ano ang silbi ng pagpunta mo? Akala ng mag-ina na hindi maintindihan ng babae ang banyagang wika, kaya sinimulan siyang hiyain gamit ang banyagang wika. Biglang lumapit ang manggagamit at minura siya sa mukha. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang mga taktika. Nagkunwaring itinulak ng babae at napaso ng mainit na tubig. At sinimulan ang kanyang pangiintriga. Nang makita ito ng biyenang babae, agad siyang sinampal. At hinampas sa lupa ang babae. Sinimulan din ng mga tao na pagtawanan ang walang kalaban-labang babae. Sa oras na ito, kasama ng asawang lalaki ang manggagamit. Umalis nang hindi man lang lumilingon. Ipinakita ng masamang biyenang babae sa asawang babae ang kasunduan sa diborsyo at inutusan siyang pumirma. Tiningnan ng asawang babae ang pangalan sa kasunduan at agad siyang nalugmok sa matinding lungkot. Pagkatapos, inutusan ng biyenang babae ang mga tauhan na agawin ng anak na babae mula sa kanya. Habang siya'y nagmamakaawa ng todo, bigla niyang natuklasang nakunan siya. Hindi alam ng iba na ang pagdadalang tao niya ay dumaan sa maraming hirap. Sa huli, ang asawang lalaki mismo ang sumire sa lahat. Nakita niyang ang manggagamit ay lantaran na inagaw ang taong mahal niya sa harapan niya mismo. Naalala niya ang sumpa ng asawang lalaki na kailanman ay hindi siya pagtataksilan. Agad nagpa siya ang asawang babae na gawin ito sa seremonya ng pagbubukas upang wasakin ang pamilyang Pei. Pagka-uwi, agad sinabi ng mayordomo ang nangyari sa 3 ginoo ng pamilya So. Nang malaman ng 3 ginoo na may nangapi sa kanilang kapatid, agad silang nagalit ng labis. Kaya agad silang nagtungo sa pamilyang Pei upang singilin ang mga ito. Pagpasok ng asawang babae sa kanilang bahay, napansin niyang dinala na ng asawang lalaki ang manggagamit sa kanilang tahanan. Labis na nasaktan, ibinato niya ang pinirmahang kasunduan sa diborsyo. Ang manggagamit sa tabi ay kunwaring pumipigil. Sinabi ng asawang babae na aalis siya kapag naging CEO na ang lalaki. Hindi nila alam na magbabayad sila ng mahal para dito. Pagbalik sa pamilya So, nagmungkahi ang asawang babae. Sa seremonya ng pagbubukas makalipas ang 1 buwan, nais niyang personal na bawiin ang kasulatan ng pagtatalaga para sa lalaki, at ilantad ang tunay na kulay ng manggagamit. Sa oras na iyon, inilabas ng 3 ginoo ang mga bola para sa babae. Dahil hindi na mabilang ng babae kung ilang bola na ang nakain niya. Ngunit wala pa ring pagbabago sa kanyang katawan kaya't nais na niyang sumuko. Ngunit hinikayat pa rin siya ng 3 ginoo na subukan muli. Nang maisip ng asawang babae ang matinding pag-ayaw ng pamilya Pei sa kanya, pumayag siyang subukan muli. Pagkakain niya, agad siyang nakaramdam ng epekto. Tiyo, nagniningning ka.
Bunso, ayos ka lang ba? Kinabukasan nalaman ng lahat na ang ika-4 na dalagang Su ay dadalo rin sa seremonya ng pagbubukas. Lahat ay inakala na ito ay dahil sa pambihirang kakayahan ng lalaki kaya binibigyang pansin ng pamilya Su. Dumating si ika-4 na binibini. Nandito na.